Boss Mads, totoo po ba na pati Supreme Court hawak ni Tambaloslos dahil sa issue ng heavy luggage? Ewan ko sa kanila. Ewan ko sa kanila kung mahawakan sila ng ganun-ganun. Good morning, Boss Mads. Watching here in Riyadh, Saudi Arabia. Merry Christmas. Kuya 98 Vlog. Best Addict Award for 2024 goes to... Ang pinakamalupit pong akusasyon ng mga to, si Tatay Digong daw yung Lord of all drug lords. Anak ng pupa, bakit niya papatayin yung sarili niyang industriya? Sige nga. Anong logic? Kakasangkapanin mo yung mga kapulisan para tugisin lahat ng mga adik? Papagbaguhin para tapos ikaw pala ang kaya walang katuturan eh. Talagang paninira lang. Kahit maglulupasay kayo, hindi kaya si BBM. Yan lang kaya mong ikatwiran. Okay lang sa'yo kahit bagsak na ekonomiya natin. Ang taas na ng dolyar. Okay lang sa'yo. Ang tataas ng presyo ng bilihin. Makatawa ka lang. Hindi nyo kaya pabagsakin. Hindi po namin pinababagsak. Vlogger po kami. Nagsisiwalat po kami ng katotohanan. Ngayon, kung sa tingin nyo, pag nagsiwalat ng katotohanan, gusto nang pabagsakin agad, advance kayo mag-isip. At alam nyo na kung bakit kayo advance mag-isip. Ang huli kong narinig na mag-advance mag-isip, yung mga addict na ini-interview. Advance po kasi ako mag-isip eh. Pinababagsak. Kailan ko sinabi pabagsakin natin ang gobyerno? Nagsisiwalat po kami, komentarista po ako. Alam niyo po ba ibig sabihin ng komentarista? Nagko-comment ako kung sa tingin mo tama yung nangyayari. Go ahead. Ipagmalaki nyo. Sabihin nyo, tuwan-tuwa po kami. Ayan. Masaya po kami. Humahalakak nga ako. Ha pa eh. Ang sa tingin kasi nila, kung hindi bumagsak si Marcos, kahit lasog-lasog na ekonomiya, kahit antas na ng presyo ng bilihin, masaya pa rin siya. Sabihin mo yan, kaya mo ipagmalaki yan? Sa mga galit ng mga Pilipino? Hindi pa rin bumagsak si Marcos. Mahal na ng bilihin ko, tuwan-tuwa ka pa. Correct. Okay lang sa kanila kahit mahal ang bilihin, basta hindi bumabagsak si Marcos. Yun lang ang sukatan nila eh. Hindi nyo po ba naisip? No? Hindi nyo naisip si Tatay Digong walang ganyan. Bumalik na naman yung malalaking mga rally. Hindi nila napabagsak. Laging ganun mga utak biya eh. Dalawa lang yan, utak bangag o utak biya. Mamili kayo. Magbigay ka naman ng prueba sa screen nyo. Kasi, kaya kinakailangan mo parang ano yan eh. Pag sinabi na Apple, pag grade 1 yung utak, papakita ng picture, di ba? Class, what is this? Apple! Kinakailangan nila may picture para prueba. Ano ba ang mga sinabi ko na hindi totoo? Yun ang itanong mo. Kasi kaming hindi na grade 1, hindi na namin kinakailangan ng picture ng Apple para malaman namin kung ano yung Apple. Describe Apple. Magpakita ka naman ng prueba. Ano bang prueba pinagsasabi nyo? Link sa screen. O di ikaw, gumawa ka ng link sa screen mo. Marunong ka pa sa akin. Nagsimula ako, mukha ko lang. Kung bobo ka, hindi mo maintindihan yung sinasabi, hindi, taho pala. Taho. Ako, eto huwag kayong makialam ng diskarte. Iba-iba po kami. Baka mamaya, pag sumunod ako sa'yo, sabihin mo, maglagay ka naman ng tawa. Maglagay ka naman ng ganun. Utot mo. Sino ka ba para paniwalaan? Bet na ka narito. Hindi ka pala naniniwala sa akin. Sino ka para paniwalaan? Ako si Badong, ang pinakahenyo sa lahat ng vlogger. Hindi ka maniniwala. Di wag. Ano bang problema ron? Si Badong nga, credited ba ako? Sino magke-credit? Ikaw?
Sino ba yan? Si Good PH pala yan. Walang katuturan. O, pahinga ka na. Alam mo yung mga question mo, okay lang eh. Okay lang kung nakikipagtalo rito. Pero yung, sino ka ba? Si Badong. Ano mo, credit mo? Wala akong utang. Credit is good. Kung naghahanap ka ng mga Apple, picture ng Apple, grade 1 kasi utak mo eh. Ano laban ni Marcos kapag nawala na ang mga military? Ayun ang problema niya. Kaya nga ngayon, tignan nyo, hindi niya mapirmahan yung ano, di ba? Kasi mga retired generals yung huling pumirma na eto yung mga nakikita naming mali yung ginawa. Inisa-isa ng mga general. Hindi nila mapirmahan ni Marcos ngayon. Dati pirma lang yan, walang pakialam eh. Ngayon, pati militar na, nakikialam na. Akalain mo, tanggalan ng AFP modernization, tanggalan ng computerization program ng DepEd. Ang malupit pa nun, pati pala calamity fund. Yung itutulong po pag may binaha, itutulong pag may binagyo, itutulong po, tanggalan pa rin. Nilagay lahat sa ayuda. Nawawala si Kuya Ted sa programa niya 2 days na. Ted Pailon, baka kasi kontra na siya sa kanyang yan po may problema pag nangangamuhan. May amo siya baka kontra na, oligarko amo niya. Ayuda makes you dependent on politicians. Ayuda is a form of vote buying. Hindi na po yan form of vote buying. Sabi po ni BP Sara, yan ngayon ang nilegalize na yung vote buying. Legal na pagbenta, pagbili ng boto. Pang-deke. Opo, alam nyo, daig pa si Abe. Alam nyo yung mga umaten po doon yung umaten puro ng mga biglang mga nagsisigaw ng mga babae doon sa rally. Pangkaraniwan lang po yun ha. Pero dahil na-absorb niya yung mga sinasabi ng mga vlogger, na-absorb niya yung mga sinasabi ng mga speaker, putan, ang linaw ng mga sinasabi niya, nasan yung pera ng ano? Si Abe, palibasa, hindi nanonood sa mga vlogger na maka-Duterte. Kaya nanatiling mapuro lang utak. Boss Bas nag-away ng Friday group dahil kay Maui. Sino ba mo? Ang alam kong Friday group si ano eh. Alam niyo po, ang alam kong Friday group si Morales, si JM. Si Maui, vlogger lang yan eh. Yan ang problema pag napagkamali, anong tag doon? Pag sumisikat kasi ganun eh. Ako kasi hindi nawawala sa isip ko na vlogger lang ako. Hindi ako ang leader ng umaattend na kami ng rally dyan sa EDSA. Alam ko yun na vlogger ako at hindi ako ang leader nito. Ang alam ko leader niyan si JM Morales. Di ba? Kung yung ibang vlogger, feeling nila na sila na leader, ibang usapan na yun. Iba po yung vlogger lang. Ewan ko lang may distinction pa rin po yung mga leader at mga mga vlogger. Halimbawa po, si Ka Eric, mas leader yan kaysa sa vlogger. Kami po mga vlogger lang kami. Ang ibig sabihin, wala kami say sa pero kung may say siya rin sa Friday group si Maui at Joy naman pala di pareho silang vlogger. Away po ng mga vlogger lang siguro yan. Di ba? Ano po yan meron pa rin pong distinction yung mga leaders at mga vloggers. Malaki lang po masyado impluwensya na ng mga vloggers ngayon kasi nga nawala na yung nawala na po yung media. Kaya talagang yung vlogger yung impluwensya na ng mga vlogger talaga Si Mawit Joey nag-away dahil sa pera. Dahil sa pera daw, sabi ni Placido. Ang mga basta ganito lang. Duterte lang po paniwalaan nyo. Hindi kayo maliligaw.
may Duterte, ang mga vlogger ni Duterte, kasangkapan lang po kami, di ba? Dapat kasi rin sa mga vlogger, dapat alam nila na Duterte yung sinusuportahan ng mga tao, hindi po sila. Subukan nilang ikundina si Duterte, tinitiyak ko, tanggal yung mga ano nila eh. Tanggal yung kanilang mga supporters eh. Kaya wag nyo po masyado, basta focus lang kayo, Duterte lang. Pag nalilito kayo, dito kayo po tumambay kay Badong. Dito wala kay kalituhan kasi hindi tayo nag-ano ng vlogger na to, vlog. Pare-pareho lang kami vlogger eh. Bakit kaya sir tahimik si SP Escudero sa budget issue? Maingay po kasi siya sa impeachment ni BP Sara. Sabi ko nga, ang tunay na power po sa politika, yung tunay po na may political power, yung apat, di ba? President, BBM, hindi nyo pwede itanggi yan, presidente yan. Yung kanyang first lady, yung si Martin Romualdez at saka si alalay ni Martin na si Saldico. Never nag-addict ng pakulay si Joey, and Joy is a lawyer. While Maui is always asking for pakulay at chismosa pa. Mahilig. Natatapos naman po lahat yan. Wala naman katapusan yan. Ay wala naman pong, kung mananatili sila sa Duterte, wala naman kasi mas malaki po lagi dapat yung mga Duterte eh. Vlogger lang yung mga yan. Kung dyan po kayo, maniwala kayo, timbang-timbangin nyo lang, ganun. Okay lang yan, pampakulay ng buhay. Magkakaiba kasi ng bayad. Ikaw kasi sanay ka sa bayad eh. Kami rito walang bayad. Ikaw kasi, bukang bibig mo bayad. Alam mo, sayang yung ano sa'yo, PH Gamers, sayang yung binabayad sa'yo, wala kang katotoran. Alam mo ba yun, wala kang katotoran? Sayang lang binabayad sa'yo ng kung sino man na nagbabayad sa'yo. Ang tinotolerate lang po natin yung mga nakikipagtalo. Pero yung mga nambibintang na walang katotoran, bakit mo naman papanatilihin pa yan dito sa channel natin? Bakit nung pandemic madami nabibigyan ng ayuda? Ngayon mas malaki ayuda, di naman naramdaman. Yun nga ang tanong, di ba? Kaya nga, ito pa isa, karugtong niyan, Jun King, ito pa isa kong tanong. Bakit hindi yung mga namimigay ng ayuda, kasi tinignan po nila yan eh. Sa totoo lang po, may pinagmulan yan. Ang tansya nila, kaya sumikat si Duterte, kaya po may ayuda tayo ngayon eh. Kaya sikat si Duterte sa tingin nila dahil namigay ng ayuda nung panahon ng pandemic. Kaya po na-counter yung pambabara ng mga dilawan at saka ng mga makabayan black. Dahil sinisiraan si Duterte, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang ano, di ba? Maski si Maring Winnie, yan yung walang katotoran nga yung banat ng mga dilaw, bagsak-bagsak. Pero dahil namimigay ng ayuda, nanatiling popular. Kaya ito, inadapt nila yung pamimigay ng ayuda, magiging popular sila. Hindi sila magiging popular. Kasi, yan ang tingin kong dahilan eh, Jun King eh. Alam niyo kung bakit? Sa tansya ko, tinitira pa yung ayuda. Kasi magtataka ka eh. Kung nabigyan ka ng ayuda, di ba ang tendency mo, sumuporta ka ron sa tao. Kung mas marami pa yung hindi nabibigyan ng ayuda kaysa nabibigyan ng ayuda, pero mas maliit yung budget, o mas malaki ang budget, there's something wrong. Magkano yung pinamimigay? 5,000? 5,000 lang. Dati magkano pinamimigay? 8,000? 6,000? Mayroon pong hindi nakakarating yung ayuda para dun sa dapat paratingan. Di ba? Hindi lang dahil nakita nila na sumikat sa ayuda si Tatay Diggs, boss. Sa tingin ko mas nakita nila pagkakapirahan nila yung ayuda. Yun na nga. Yun nga yung mas magandang paliwanag dun. Sa tinatanong ni Jun King. Bakit mas malaki yung pondo
pero mas konti yung nakakatanggap ng ayuda. Yun yung tanong niya eh. O yun nga yung sagot dun, di ba? Pinagkita ayuda tinira